Good afternoon mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa MIPS 1, Lapu-Lapu City. Lapu-Lapu Economic Zone mga kababayan. Nandito po tayo ngayon, may pinupuntahan po tayo ngayon. Tingnan niyo mga kababayan dito. Almost 100,000 employees nandito mga kababayan. By the way mga kababayan, magko-comment po tayo tungkol doon sa Manila, sa Maisugrale. Marami na daw sila doon mga kababayan. Ingat-ingat po kayo dyan mga Maisugrale So sana pagpalain kayo ng Panginoon. At rally lang tayo kayo rally, walang mga gulo-gulo. Sana walang gulo na mangyari. So by the way mga kababayan, magko-comment po tayo ito sa mga. So kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin mga kabayan, pa-subscribe naman para naman madagdagan ang ating mga subscriber. Para madagdagan ating mga subscriber mga kababayan. Para naman ang 60 subscriber ko bumak out ang isa, 59 lang. So okay lang yan mga kababayan. Ganon talaga ang buhay natin mga kababayan. By the way mga kababayan, patuloy nag-improve ang Maisugrale sa ating bansa. Nagrarally sila mga kabayan kasi malapit na daw ang giyera, Philippines versus China. Ito talaga mga kababayan. Kapag ganito mga pangyayari ay talagang hindi ito maiiwasan kapag nagresupply mission, kapag mayroong kaguluhan ay talagang hindi ito maiwasan mga kabayan. In the end of 2025 siguro mga mangyari ang gera. Painit ang isyu. Painit ang isyu. Ang isyu ngayon ng China, bakit nagde-deploy ang US ng missile sa Pilipinas? Para sa akin naman mga kababayan, sa panahon ngayon na tensyon, dapat lang siguro para sa akin bakit mga kababayan, tingnan mo ang nangyayari ka every resupply mission. Kung makikita mo ang ating mga kababayang na sundalo, mga kababayang Pilipino nga nag-resupply mission sa Sierra Madre, parang dudurugin ang puso kong tumitingin. Parang dudurugin. Parang akalang na China na tayo ay umaangkin ng kailangan mga lupain at karagatan. Na sila ang umangkin ng ating karagatan, wala silang karapatan, tapos ganun ang mga reaksyon nila, di ba? Dapat lang siguro mga kababayan, kasi noon pa man ito ay dapat pagsisihan ng nakaraang administrasyon na ilang administrasyon ang lumipas na hindi binibigyan ng pansin ang Armed Forces of the Philippines. Bumili pero mga sikanhan. Yun talaga mangyayari mga kabayan, di ba? Kung binibigyan ito ng pansin, siguro hindi tayo ngayon mabuli every resupply mission. Akalain mo, 3 dekada tayo na walang modernize ang ating mga armed forces na kagamitan. Kaya ganito tayo ngayon. Umaapas na hindi na sapat sa oras kasi palagi na tayong binubuli ng China. Makababawi lang tayo mga kababayan sa armed forces at mga high-tech na kagamitan. Siguro ito ay abot ng 2040. 2040. Ito ay pagbibigyan alaanan ng pansin. Napakamalaking budget ito mga kababayan. Malaking budget ito. Dapat bigyan ito ng pansin na administrasyon. Dapat bigyan. Every administrasyon dapat gumagawa sila ng batas para bibigyan ito ng pansin. Dapat gumawa tayo ng missile dito sa atin. Tayo mismo ang gumawa. Kayang-kaya natin yan, di ba? Bakit bumili pa tayo ng ibang mga kagamitan sa bansa na? Kayang-kaya yan ng mga Pilipino. Yun mga kababayan ang advantage natin. Kasi
kaya natin gumawa ng anumang mga military equipment. Kaya ang gobyerno lang hindi nagsumusuporta kasi corruption ang nandyan. Corruption, mga kababayan. Kung walang korupsyon, siguro modernize ng ating bansa. Kasi itong korupsyon ito ang dahilan kung bakit ang ating bansa lalong-lalo na maghihirap. Kagaya ngayon sa administrasyon na ito, hindi binibigyan nila ng bansa ng korupsyon. Hindi binibigyan nila ng bansa. Kaya patuloy tayong maghirap. Patuloy tayong maghirap ng ganyan, mga kababayan. Hindi nila binigyan ng pansin. Bakit hindi nila binibigyan ng pansin, mga kababayan? Kasi ang lahat ng dyan kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang diskarte, mga kababayan. Kaya tayo ngayon, kahit modernization, mahirap na bilyon-bilyon, affected ang ating economy tungkol sa mga social service natin. Kasi umapas tayo ng modernize ng ating bansa. Kailan paabot pa ito ng 2040 para kilalanin tayo na superpower ng ating bansa sa Asia. Diba, mga kababayan? So hanggang dito lang, mga kababayan. So maraming salamat sa inyong suporta, mga kababayan. God is good all the time. God is good. Pitching your kaninyong tanan, mga kababayan.